Tito Vic and Joey and Legit Dabarkads nag-shoot na for Christmas Station ID at performance ni Vice Ganda sa magpasikat ang pinakamababang views online. Yan at iba pa ang pag-uusapan natin ngayong araw po ng Sabado, October 26. Pero bago yan mga kaparokya, humiling ako na pakisubscribe ang aking YouTube channel, pakiclick ang bell icon para una kayong manotify sa mga bagong video na ilalabas ko at pakidamay nyo na din na i-follow ang aking Facebook page na Mega TV at ang aking TikTok account na Kaparokya TV. Maraming salamat! So mga kaparokya, kanina nga ay napakinggan na natin ang full version ng first single ng singing queen na Oh Baby. Meaning ay official ng recording artist ang singing group ng Eat Bulaga. Matatandaan ilan sa mga singing group na nakilala sa Eat Bulaga ay ang Sex Bomb Dancers or yung Sex Bomb Singers, Broadway Boys, at ngayon nga po ay ang singing queen na kinabibilangan ni na Ann Ferrer, Eunice, Jean Drilon, KZ Bueno at Samantha Rascal. So this is it mga kaparokya, ito na po ang simula ng karera ng singing queen as a recording artist. Yes, iba din talaga yung may sarili na silang album, and knowing Tito Soto, magaling kumilatis ng kantang Papatok at napatunayan na din yan ng kumanta ng anak na si Freddie Aguilar. So yun nga mga parokya, singing queens are in good hands sa Eat Bulaga and Tito Vic and Joey. Kaya sure ball na papatok ang kantang to sa tulong ng Legit Dabarkads at ng Tito Vic and Joey. At alam naman po natin na hindi lang sa tulong ng Tito Vic and Joey, maganda din po talaga ang kanta or yung single ng Singing Queen. Samantala, nag-start na mag-shoot ng Christmas Station ID ang Tito Vic and Joey and Legit Dabarkads family nitong nagdaang araw. Upon checking sa official Facebook account ng Eat Bulaga under TVJ Facebook page, ay makikita ang mga host nito. Nakakatuwa na sila ang mangunguna sa Christmas Station ID ng Kapatid Network at deserve naman nila yon mga kaparokya dahil sila ang pundasyon ng TV stations na pagmamay-ari ng business tycoon Manny V. Pangilinan. Bakit ko sinabing pundasyon mga kaparokya? Yes, TV5 is TV5. Pero mas nakilala o mas dumami ang viewers nito buhat ng maging bahagi nito ang legendary trio at Legit Dabarkads. So kaya ikiniklaim ko po na ang Tito Vic and Joey ang siyang pundasyon ng TV network na pagmamay-ari ng business tycoon na si Manny V. Pangilinan. Samantala sa highest views na nakuha ng It's Showtime nitong Magpasikat Week, tanging ang grupo ni Vice Ganda ang para sa akin yung weakest link in terms of online viewership. So yun nga mga parokya, bago natin pag-usapan yan ay punta po muna tayo sa highest views na nakuha ng dalawang noontime show kahapon. So sa oras na 12:59 PM, ang It's Showtime ay may highest views na 166,000. At ang Eat Bulaga naman po sa oras na 1:49 PM sa segment na Gimme 5, sila po ay may highest views na 81,000. So dito mga kaparokya, both noontime shows got their TV ratings or TV average views na 100,000 sa It's Showtime at 80,000 naman po sa Eat Bulaga. So meaning intact pa din po ang views ng Eat Bulaga, samantalang 5 in a row na pong nakukuha ng It's Showtime ang highest views na more than 100,000 because of Magpasikat. And speaking of Magpasikat mga kaparokya, tanging ang grupo ni Vice Ganda ang pinaka-weakest link in terms of online viewership sa kanilang main YouTube channel. Bakit kanyo mga kaparokya, ang grupo lang nito ang hindi umabot sa 160,000 views kung saan nakakuha ang grupo nito kasama si Karil at Ryan Bang ng 151,000 views. 167,000 naman po sa grupo ni Kim Chu, Ogie Alcazid, Lassie at MC na sa palagay ko, ito rin po ang pinakamagandang nag-perform sa lahat po ng performer. 169,000 naman po sa grupo ni Vong Navarro, Ayon Perez, Ami Perez at Darren Espanto. 171,000 views naman po sa grupo ni Ann Curtis, Jukes and Teddy,
At nito nga kahapon ang grupo naman ni Jong Hilario, Jackie Gonzaga at Sean ay 166,000. So tanging ang grupo lang ni Vice Ganda ang nalayo sa highest views na nakuha ng It's Showtime this magpasikat week. So mukhang hindi nahatak ng supporters ng It's Showtime main host Vice Ganda ang views nito sa kanilang performance. Again, ito lang po ay sa It's Showtime itself sa mga nag-perform sa magpasikat. At ang pinakamataas na views ay nakuha ng grupo ni Ann Curtis na 171,000. So ito po ang ika-15th year anniversary celebration ng It's Showtime. At mapapansin po natin mga kaparokya na magarbo ang production numbers ng mga ito. Hindi natin alam kung magkano ang ginastos nila dito, pero rough estimated natin yan mga kaparokya, millions. Hindi million, millions po. Ito dahil sa mga gamit, sa mga guest at kung ano-ano pa. At hindi po natin masisisi ang It's Showtime mga kaparokya. It's a tradition and already scheduled. Kumbaga pinaghandaan na nila ito. Kung kaya hindi na nila pwedeng i-postpone. At hindi din po natin masisisi ang pamunuan ng ABS-CBN kung bakit sa likod ng nangyayaring di maganda sa bansa natin dulot ng bagyong Christine ay itinuloy pa din po nila ang taunang selebrasyon na magpasikat. Actually, naikukumpara kasi ang anniversary ng 8 Bulaga at ng 8 Showtime. Dahil ang 8 Bulaga instead mag-celebrate ng magarbo sa kanilang ika-45th year ay itinulong na lang sa nasalanta din ng bagyo nun. Which is laking paghanga or talagang kinahangaan ang ginawa ng 8 Bulaga. Pero again, planado na po ang magpasikat kaya wag natin ikumpara. Pero sayang pa din yung millions na pwede sanang i-donate ng 8 Showtime kung hindi planado ang celebration nito. So bago tayo magtapos mga kaparokya ay mag-shoutout po muna tayo. So sina-shoutout ko po lahat ng solid viewers, followers at supporters ng It's Showtime. Special mention po mga kaparokya kay Rose Flores, Aldwin Garcia, Yura Carido, Joey Relucio, Glidel Arat, Glenn Tabor, Anita, Liza Marino, Jeanette Encaja, Akalba, Heidi Gutierrez, Derek Pilapil, Gudro on Letter, BSD, TVJ Jaworski, Cristina Delfino, Rosalyn Rojas, Fernando Publico, Eli De La Cruz, at marami pang iba. Maraming salamat po at sobra ko po kayong na-appreciate mga kaparokya. So hanggang dito na lang mga parokya, magsiingat po tayo. Thank you and God bless.